Hello, welcome to Mark Collections. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po, ang share ko po sa inyo ay isang commemorative coin ng Pilipinas. At ang maganda po sa coin na ito po ay silver coin. Yan. So, ang coin po na ito po yung 50 piso 1979 pandaigdig na taon ng mga bata. Yan. Ito po ay commemorative coin. Ito po ay non-circulating coins. Ibig sabihin, hindi po ito yung mga pinambabayad or yung ginagamit sa mga transactions. Ito po ay mainly for collectors and for commemoration. Yan. Noong 1979 po kasi ay pinoklama ng UNESCO or United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization na ang 1979 ay International Year of the Child. Yan. Kaya po ang Pilipinas or ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay naglabas din po ng commemorative coin. Ito nga po yun. Yan. So, ang coin po na ito, ang composition po nito ay 92.5% silver. Yan, kaya po napakaganda ng coin na ito. Kasi may halo pong silver. 92.5%. At ang coin po na ito, may kalakihan po ito. Ang diameter po nito ay 40 mm. Yan. Kung ikukumpara po natin yung size nito sa mga present coins natin, meron po dito yung mga ginagamit ngayon. Ayan. Napakalaki po ng coin na ito. Actually, mas malaki pa po ito dun sa piso na 1972 at 1974. Yan po yung size difference nila. Yan. Kaya po maganda po ang coin na ito. At aside from that ay may kabigatan din po ang coin na ito dahil meron po itong bigat na 27.39 grams. Yan. At ang edge po nito ay reeded. Yan, reeded po yan. Okay. So, yan po. Ito po yung harap or obverse. Makikita po natin dyan yung sa gitna or in the middle yung image ng isang bata or ng isang child. Yan po. Then sa kanan niya po ay yung logo ng International Year of the Child. Yan. Then sa gilid naman ay may nakasulat na pandaigdig na taon ng mga bata. At sa baba po ay yung year na 1979. Yan. So check naman po natin yung reverse or yung likod. Yan naman po yung reverse. So sa gitna ay makikita po natin yung coat of arms ng Republika ng Pilipinas na may nakasulat po sa baba na isang bansa, isang diwa. Then sa gilid nakasulat Republika ng Pilipinas at sa baba naman po ay yung denomination or yung face value niya na 50 piso. At kung mapapansin nyo po dito po sa kanan ng coat of arms ay meron tayong makikita na maliit na letter F. Yan. Ibig sabihin po nun, ito po ay Franklin Mint. Yan. Pag Franklin Mint po, ito po ay ginawa sa US, sa United States. Specifically sa Wawa, Pennsylvania. Yan. Franklin Mint. Okay, so balik po natin sa obverse. So, ayan. So, aside sa, ang kagandahan po ng coin na ito, aside na silver po siya, Philippine coin, commemorative coin, big coin,
Ang isa pa pong kagandahan nito ay low mintage. Ibig sabihin, mababa lang po yung bilang ng ginawang coin na ganito. Yan. Actually, may dalawang klase po ng ganitong coin. Ang isa po ay yung proof at yung isa naman po ay yung non-proof. I think this is yung yung non-proof. Special uncirculated po ito. Yan. Yung proof po na variation, ang mintage po nun ay 27,000. Yung non-proof naman po, tulad nito, ay mas mababa or mas kokonti. Dahil ang mintage po ay 10,000 lamang. Yan. Kaya po ito ay medyo mahirap na din po makita ngayon. Kasi kokonti po yung yung mintage niya. Pero actually, dalawa po yung ganito ko. Meron pa po ako ditong isa. Yan. Yan. Kung mapapansin nyo po, itong isa ko ay shiny. Ito naman pong isa ay hindi. So, I think, ito po ay special uncirculated. Ito naman pong isa ay matte finish. Yan. So, siguro ay doon sa 10,000 na mintage ay hati ang special uncirculated at matte. Kasi sa tingin ko hindi po ito proof eh. Although parang proof din siya. Pero yun nga, sa tingin ko ay lang po ito, special uncirculated. Yan. Kasi sa po, sa Numista, dalawang klase lang po ang nakalagay, isang proof at non-proof. Pero yan po. Yan po ang meron tayo. Actually, napakaganda po ng coin na ito pansama sa collection. Especially kung kayo po ay nangongolekta ng mga silver coins. Yan, maganda po itong isama sa collections. Kasi most collectors po ngayon ng mga coins, ang kinokolekta po nila ay mga silver coins, saka yung mga rare, yung mga mababa ang mintage. So kaya po ito ay magandang isama po sa collection. Yan. Para sa value po nito ngayon, or kung magkano, kung ibe-base po natin yung kanyang silver value ngayon, dahil siya nga po ay 92.5% silver at mayroong weight na 27.39 grams, ang silver value po niya ngayon, silver value pa lang po, hindi pa kasama yung numismatic value, ay nasa around 1.5 na po ngayon, 1,500. Silver value pa lang po yon. So kung i-add mo pa po yung numismatic value nito, syempre ito ay Philippine coin na commemorative coin, tapos mababa po yung mintage, ay syempre po madadagdagan pa po yung value niya. Kaya ganun po. So 1.5 sa pa lang po yon, silver value. So idadagdag mo yung numismatic value. Kaya po mas mataas sa 1.5 ang value po nito. Ang estimated value po nito. Ayun. Depende na po 'yon sa mga nagbebenta ngayon. Pero usually ganun po ang presyuhan. Okay, so yan lamang po para sa bidyong ito. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Sana po ay pa-like at pa-subscribe na din po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. At pa-click na din po ng notification bell para pa-updated kayo pag mayroon po ulit tayong bagong upload na video. So muli po ay maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless you po. Bye bye po.